Inaasahang magla-landfall ngayong gabi sa Davao Oriental ang bagyong Onyok. Pero pagkatama sa lupa, inaasahang hihina ito at magiging isang low pressure area na lang. Patuloy namang nagpapaulan sa Luzon ang bugso ng hanging amihan. Live mula sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Yes, Jessica, Cedric? malaking pinsala ang naidulot ng bagyong Nona, samantalang malaking volume naman ng ulan ang inaasahan na bitbit o dala ng bagyong Onyok. Pero ayon sa mga eksperto ay kahit papaano salamat na rin daw sa hanging amihan dahil napahina nito ang dapat sana ilalakas pa na dalawang mga bagyo. Animoy inararong lupa ang mga lalawigang tinaanan ng bagyong Nona matapos itong manalasa ngayong linggo. Bagaman tuluyan ang nalusaw ang bagyo, maghapon pa rin nagkubli ang araw sa mga ulap sa malaking bahagi ng bansa dahil sa magkakasabay na weather systems. Sumabay yung pag-ihip ng northeasterly at nag-interact o nagkaroon ng convergence ngayon doon sa existing na easterlies. Kaya yung mga tao lalo na sa Cagayan Valley, diyan sa may Aurora, Quezon, hanggang diyan sa may Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, nagtaka sila dahil ang layo ng bagyo sa kanila pero nag-uulan. Dito sa Mindanao, yung direct effect nitong bagyong dadaan ngayon doon, yung tropical depression Onyok. Nakatulong na magpahina sa bagyong Nona ang malamig na hanging dala ng amihan. Pero dahil sinasabayan ito ngayon ng easterly winds o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean, asahan daw ang maulang panahon ngayong weekend dulot ng kombinasyong ito. Yung dalawang hangin nag-meet doon sa lugar tinatawag na front. Yun ang tail ng cold front. And tail ng cold front dito banda sa Bicol region. And sa bukas, Sabado, Linggo, lalakas yung amihan, aabot ng Visayas. So pag ganon, umabot ng Visayas, makakanasan ng pag-ulan, malakas ang hangin, mostly ang maraming ulan dito sa eastern section ng Luzon and Visayas. Samantala, sa pagitan ng alas 8 at alas 10 ngayong gabi, inaasahang maglalandfall sa Davao Oriental ang bagyong Onyok. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, dala ng bagyo ang hanging may lakas na 45 kilometers per hour. Pero pag landfall pa lamang ng bagyo, inaasahan itong humina at maging low pressure area na lamang. Dahil dito sa dagat ito mainit, so favorable siya lumakas yung bagyo. Pero malakas yung vertical wind shear. Doon sa lugar ng bagyo, malakas yung hangin. So, nawawasak yung ulap, dala ng bagyo. So, hihina ang bagyo. So, nag-cancel out each other. So, na-maintain niya tropical depression. Kumpara sa bagyong Nona, higit na mas mahina ang hanging dala ng bagyong Onyok. Pero kung volume ng ulan ang pag-uusapan, may dala pa ring banta ang bagyong Onyok. Yun yung kumisan ay talagang karakteristik ng isang mahihinang bagyo. Wala kang malakas na hangin, na hazard o panganib, pero yung ulan naman. At yung ulan na yan ang pwedeng magdulot ng iba't ibang panganib. Flash flood at saka landslide. Yung buong Visayas, buong Mindanao, dapat ay IM ready sila. Jessica, maganda siguro i-reiterate na rin natin yung sinabi ng mga resource persons na nakausap natin para sa mga kapuso natin, lalo-lalo na dyan sa Mindanao. Bagaman na posibleng maging LPA na itong bagyong Onyok ngayong lilipas sa magdamag, ay asahan pa rin natin na heavy to intense rainfall ang posibleng dala nito, Jessica. Hindi tayo pwedeng pakampante talaga, Cedric. Kasi itong Nona nga, hindi ganito ang inasahang sakop nito, no? Hanggang eastern portion ng Luzon, hanggang Isabela, binaha, nagka-landslide sa Nueva Vizcaya, etc. Tama yan, Jessica. Particularly dito nga magiging situation ng Mindanao ngayong magdamag, ang nakakalungkot po dyan at kailangan maging alerto talaga is gabi ang magiging landfall itong bagyong ito. Bagaman magiging LPA siya, ay maraming dala ito na ulan. Ina-expect nga ayon sa Pag-asa na rin yan. At ang harinawa ay hindi maging tuloy-tuloy itong pagbuhos ng ulan na dala naman itong bagyo na Onyok na ina-expect na magiging LPA simula ngayong pag-landfall niya, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.